Hello Virgo, salamat sa pagbisita. Ito po ang inyong Sun, Moon, Rising sign and Venus. Love reading para sa sign ng Virgo. Ito po ay para sa July 2025. Kunin niyo lang po ang mensahe na nakarelate kayo. Tapon niyo yung hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang yan. Maaaring ang mensahe sa susunod na buwan, pag siyang makakarelate tayo. Kaya subscribe lamang po tayo para maabutan natin ang pag-upload ng bagong video. Kung hindi naman nakarelate doon o dito, okay lang yan. Maraming tarot readers out there. Pwede kayong manood ng iba dahil iba-iba naman ang interpretation. Para marami din kayong message na makuha. So, may away, nagrereklamo na naman sa'yo yung partner mo. Ang nirereklamo niya ikaw. Pwedeng ganon. Pwede din naman na parang, ewan ko, ang initial energy na na-pick up ko ay may disagreement, hindi pagkakaunawaan between you and your person. Pero, it's not like ikaw yung parang ayoko na, tigilan natin to. It's not like hindi makikipag-break ka agad. Parang hindi mo lang sila papansinin siguro or mananahimik ka lang. Pero it's not like, hindi mo sila papatulan. Ganun ang nakukuha ko na energy dyan. Sa lovers in reverse. Disharmony kasi yan eh. Away na reverse. Sa love situation ni Virgo. Yan ang core energy mo. Ito ang mga susunod na mga mensahe mula sa isang deck to clarify that or to expound dun sa narrative ng disagreement na yan o hindi pagkakaunawaan na kinakapalooban ng love situation ni Virgo this month. It's a Cancer season, panahon ng pagiging emosyonal ng mga tao. Pwede din na tampuhan, yan, ang season of tampuhan. Pangangalaga ng tampo. Devil, dyan, nagalit ba yung partner mo? Kasi ikaw ay may kinahuhumalingan na something. Pwedeng video games, pwedeng sugal yan, obsession, addiction, codependence. Medyo nagtatampo siguro yung partner mo sa'yo o ikaw ang yung nagtatampo sa partner mo na dahil maaaring nawawala na sila ng oras sa'yo. Pwede naman na ikaw yung nawawala ng oras sa kanila. Devil in reverse, devil din ang energy ng Capricorn. You could be dealing with a Capricorn. May ano pa, meron pang hindi kumbaga kung kinonfront nyo man yung long-term issue nyo ng partner mo, ngayon parang hindi pa siya fully resolved. May iba naman, hindi pa nako-confront yung elephant in the room. Elephant in the room, ibig sabihin, yung matagal ng issue na hindi pinag-uusapan. Pero alam niyo sa inyong dalawa, na issue siya. Unspoken issue, parang ganon, sa relasyon. Pwede din naman na, daming tinatago. Dalawang to, Major Arcana, boom. The Moon card with the Hermit, ikaw to, Hermit, seeking enlightenment, meron kang hinahanap na katotohanan na hindi mo pa nahanap. Itong card na to reminds me of, ewan ko kung nanonood kayo ng Arcane, pero si Victor, meron siyang pinaglalaban na isang bagay na yung prinsipyo niya at yung vision niya of the future ay iba sa vision at future ng nakararami. At for some reason, hindi din to naiintindihan ng nakararami. Very parang kulto siya. Pero hindi ko sinasabi ng kulto ka, Virgo. It's just that yung raw and purest form ng cult, 'di ba? Kasi merong visionary and meron siyang mga pinaglalaban o meron siyang prinsipyo na hindi talaga may select few lang talaga yung mga kaintindi. Hindi ko justify ang kulto ha. Pero yung pure form nga nun, it's more of there's this person na may ideal siya talaga na parang nag-resonate sa'yo.
Yun yun. It reminds me of that. Puwedeng ikaw naman Virgo ay siguro yun yung elephant in the room niyo o yung issue na matagal nang hindi niyo pinag-uusapan ng partner mo. Meron kang vision of the future, meron kang gustong mangyari na hindi mo naman pinu-push pero medyo align kayo ng partner mo dun, eh. Puwede na andun ka pa rin sa page na yun, hindi mo siya ma-let go and yung partner mo nagtatampo dahil parang bakit ka pa obsessed na obsessed diyan sa ideals na yan. At hindi mo tayo papakainin yan, puwedeng gano'n. So, hermit in reverse, meron kang hinahanap. Meron kang trying to seek the truth, some truth. Hindi ko alam kung truth sa sarili mo. Ewan ko, naging plastic ka ba for the longest time? Hindi ka naging totoo sa sarili mo, hinahanap mo kung sino ka, gusto mo pang iayusin yung sarili mo, ganun. Pwedeng ganun, may paghahanap. Tapos moon card pa, parehas yan, mystery. There's some mystery to it na ikaw lang ang nakakaalam ng sagot. So, moon card, pwedeng you're navigating. Alam mo, ang isa ko ding naisip ay depression. You could be navigating depression right now, Virgo. Lalo na tag-ulan pa. Pwede din na yun ang issue ni Virgo ngayon. At for some reason, hindi siya, yung pag-withdraw mo, yung pag-isolate mo sa sarili mo, hindi mo sadya at hindi mo intention na makapanakit sa partner mo, pero nagwi-withdraw ka. Withdraw as in talagang hindi mo kinakausap or parang detach ka dun sa mga ganap sa paligid mo and maaring dun nanggagaling yung tampo ng partner mo. Pwede ding, energies could be interchangeable ha. So, pwede din na yung partner mo yung nag-detach tas ikaw yung nag-overthink sa pagde-detach nila sa'yo. You could be dealing with Libra, Gemini, Aquarius, pero wag kayong matali dun sa signs na yun. Doesn't have to be those signs. Pero kasi yun yung default na ng swords. May isang tao na Libra sa paligid mo at it's either ito yung nag influence sa'yo o it's either itong tao na 'to, parang binago niya yung mindset mo or puwede naman na ito yung partner mo at hindi ka na-agree doon sa, ideals niya. Puwede din na ikaw 'yan, 'di ba may hinahanap ka ngang truth, meron kang nag-detach ka kasi parang meron kang gustong malaman or meron kang gustong kilalanin pa sa sarili mo at, medyo leaning towards ka na i-pursue, i-pursue 'yun. Yun nga lang nga, some things are not clear to you. Sa akin din, hindi clear. Kasi hindi ko alam bakit nagwi-withdraw si Virgo. I mean withdraw as in detach ha, hindi withdraw as in cold turkey withdrawal symptoms from an addiction na. Pero pwede din actually, pwede din na gano'n, nagwi-withdraw ka sa may withdrawal symptoms ka from uh, an addiction. Alam mo, addicted to a person, pwede din ganun. May ex ka, tapos hindi ka pa maka-move on sa kanya. At ito ang dahilan kung bakit meron ka pang hindi maka-move on na tao. At ito ang dahilan kung bakit nagtatampo sa'yo yung partner mo. Basta may nagtatampo sa'yo. Pwede ikaw yung nagtatampo eh, pero yung gut feel ko says yung partner mo nagtatampo sa'yo. Kasi meron kang tinatago, meron kang nililihim. Hindi mo naman sadyang ilihim kasi parang siguro para sa'yo, walang point na sabihin ko sa kanya kasi it's either masasaktan siya or hindi siya makakatulong. Or parang, it's my issue eh, problema ko siya, hindi ito problema ng partner ko. So, harapin ko siya on my own. Laban ko siya. Kung internal battle ito, battle with your inner demons, ganyan ng peg, lalo na may devil dyan, kung battle with the inner demons 'to, alam mo na ayaw mo nang ma-burden yung ibang tao doon sa issue na kinakaharap mo sa sarili mo o sa paligid mo, sa pamilya mo, puwedeng gano'n ta's hindi mo sinasabi sa partner mo. Parang walang point na sabihin mo kasi parang binibigyan mo lang siya ng problema sa isang na problema mo lang naman, hindi niya naman dapat, um, akuin din yung problema na yun. It's not for you to share that problem kasi ayaw mo yung i-share yung burden. So, pwede din na yung iba sa inyo merong tinrabaho in the past
pwedeng tinaguyod na business, nag-aral ng masters, kanyan. Pero ang nangyari is hindi siya naging fruitful o successful. Kaya parang yun yung nag-cause sa'yo ng spiraling depression sa ngayon. You are in a period of, ang daming nakakuha nito, most, karamihan ng collective nakuha itong Four of Swords, which is a period of rest. Ayan, tingnan mo, tutulog siya. Naginip pa nga, tinatawag siya ng dreams and subconscious. Dreams and the subconscious. Pwede din actually na medyo related sa kulto na sinabi ko kanina. Pwede din yung iba sa inyo ay very extreme to. So baka isang tao lang yung makarelate o wala talaga. Pero pwede din sa inyo na iba sa inyo mag-explore ng bokasyon, mag-explore ng pagpapari, ganon. And, syempre, kung like sa Katoliko, kung magpapari ka, hindi siya, wala, dead end na yung relationship. Pwedeng ganun. Pwede din naman na dinedetach mo yung sarili mo kasi you are about to make an important life-altering, mababago talaga yung buhay mo, life-altering choice, and hindi ka makapamili. Hindi ka makapamili. Ayan, tingnan mo, ang daming cup sa harapan niya. Nag-iisip siya anong pipiliin niya. Natatakot siya siguro na nangangamba siya na makapili siya ng mali. Kaya siguro nagde-detach ka para pag-isipan mo mabuti yung tamang pagpili, yung tamang choice. Yung choice na hindi ka makakasakit ng ibang tao. Whoever this person is, remember yung kanina, Libra, Gemini, or Aquarius, mensahero, o pwede din na ikaw yan, padalos-dalos, mabilis ang galaw, pwede gumikilos na hindi niya pinag-iisipan, yung mag-iimpluwensya sa'yo na tao, pwede din na ikaw yan, medyo padalos-dalos. Pero I feel like, ibang tao yan, pero medyo may, siya, siguro na-attract ka ng tao na yan, kasi, pwedeng hindi romantically, pwede kasing kaibigan lang yan, pero, somebody around you, hindi ko alam kasi kung, hindi ko siya nakikita as romantic fling. Pero pwede kasi na nasa subconscious level nyo pa, hindi pa nagmamanifest as in right now, namumuo pa lang, kumbaga na nyo, kumbaga tinitimpla pa lang ni God yung romantic romantic relationship nyo. Hindi pa kayo nade-develop, hindi pa kayo, attracted kayo on a soul level, pero not like on a physical as in romantic attraction agad-agad. Basta yung souls nyo nag-usap lang na parang nag-connect kayo. Yan yung tao na yan. Sa ngayon tinitimpla pa lang yung nyo, yung romance. Pero hindi pa kayo nade-develop kumbaga. Yun. Yung tao na yan, whatever it is na pinagdadaanan mo ngayon, siya ang maaari na maging susi para tulungan ka na mag-make sense sa mga bagay-bagay. Kaya sabi ko sa'yo, parang kaibigan yan sa ngayon. Pero, eventually, I don't wanna sound like, manghuhula. Kasi I never saw tarot as panghula. Nagkataon lang na, parang hula yung niya. Kasi, iisa lang naman ang kwento ng journey ng tao. Of course, may complexity doon, may uniqueness doon, pero yung struggles, alam mo yon, yung miscommunication, yung impatience, arguments, yung mga ganyan, iba-iba lang ng form yun, pero lahat tayo may miscommunication, dumadaan sa struggle ng miscommunication, may nawawala, may nag-end na relationship, yung mga ganun. Siya ang iyong magiging kasangga sa kung ano man ang pinagdadaanan mo. Actually, pwede din na partner mo yan. Although sinabi ko kanina na hindi, parang I don't feel like partner mo siya. Pero pwede din naman. Siya ang makatutulong sa'yo para makalaya. Feeling ko hindi siya kasi
Yung energy na na-pick up ko so far is, you're searching for something. May hinahanap ka. Pwede kasing search for meaning of life, existential crisis, midlife crisis, kanyang quarter life crisis, si Virgo. May hinahanap ka na sagot. Tapos, sumabay pa dun, yung may hindi ka maka-move on sa isang nangyari in the past. Pwedeng person in the past, ganyan. Tapos, sumabay pa dun, Cancer season, you're very much in touch with your emotions. Pwedeng may nawala in the past na pinaghirapan mo. And ngayon, hindi mo marap yung head mo around the fact na wala na yun. Meron, hindi mag-make sense sa'yo yung mga bagay-bagay. So, nakaka-apekto na to sa mga tao sa paligid mo. Pwede din na dinedetach mo nga yung sarili mo kasi gusto mong makapili ng tama. Kung cross-watcher ka ni Virgo at nagtataka ka kung meron siyang iba, hindi ko din alam. Kasi basta meron siyang iniisip. Meron siyang inaay na gawin. Meron siyang gustong piliin, meron siyang gustong gawin. Pero wala pa siyang plano. In-overthink niya pa lang. Kaya hindi ko masabi kung merong iba kasi wala akong nakita so far na ibang tao dito. Other than this, actually. Pero sa ngayon, kasi hindi pa siya romantically involved sa tao na yan eh. May tao sa paligid niya na pwedeng pinagdududahan mo. Kung ikaw yung partner pinagdududahan mo. Pero pag sinabi sa'yo ni Virgo, wala lang yun, kaibigan ko lang yun. Totoo yun, kaibigan niya. Kasi sabi ko nga kanina, kung sino man itong pinagdududahan yung to, kaibigan pa lang yung tingin niya dun ngayon. Kung magiging sila in the future, na madedevelop siguro sila. Yung typical na kwento. Parang Marian Rivera, ano lang. Ewan ko kung yun talaga yun. Pero, yun yung sagap ko. Pagka, parang nagka-developan, on a subconscious level, gusto na nila talaga isa't isa. Pero hindi nila ina-entertain kasi nga pwedeng they're in a relationship pa. Pero nung nawala ni relationship, doon na nag-flourish yung connection nila. So, pwedeng ganun. Siguro na-attract nito si Virgo, na-attract ka nitong tao na to kasi matalino siya, and very vocal siya, and go-getter siya. Ikaw, hindi ka ganun. So, parang nagko-compliment siya. Parang, siguro, part of you, niisip mo, mga 10% lang naman, niisip mo na parang, how I wish I could be that person sometimes. Kasi, mag-overthink muna ako bago ako kumilos, siya, kikilos agad without thinking. Alam mo yun? Siyempre, hindi din naman maganda yung kikilos ka ng padalos-dalos. Pero, for some reason, may part of you na iisip na parang, sana ganun din ako minsan. Ganun. Okay, meron pang dalawang tao dito na lumabas. Somebody older than you. Namimiss mo mama mo? Pwede din na some of you are processing grief. Tapos, yung mommy mo yung most recently na wala. Ako'y nakikiramay. Extreme yun example lang yan. Kasi medyo ano ngayon si Virgo, parang out of touch yung energy na nakukuha ko ngayon. Hindi mo siya, kumbaga, the number you have dialed is out of, coverage area, ganyan. It's out of reach. Out of reach ngayon si Virgo. Pero hindi niya sadya. Meron lang siyang, alam ko may pinagdadaanan siya. Pero unfair, no? Kasi kung may pinagdadaanan siya, kung ikaw yung partner niya, dapat share niya sa'yo, di ba? Pero hindi naman lahat ng tao ay ma-share na gano'n. Somebody na parang source of strength, emotional strength and emotional stability. Medyo malayo siya sa iyo ngayon. Kung hindi nag-pass on, medyo malayo siya sa iyo ngayon. Merong kasi to energy of some nurturing energy. Very emotionally stable kind of energy. Nurturing, empathetic. Siguro
yung anything na sinisik mo na truth ngayon ay may kinalaman sa kanya. May pinagdadaanan si Virgo na hindi maintindihan ng partner mo. Pero sort of medyo walang pakialam si Virgo kung nababanas ka na may pinagdadaanan sila or natahimik sila. Kaya ako nasabi na baka depression. Kasi hindi naman alam ng mga tao na depressed na they come off as walang pakialam dun sa nararamdaman mo na left out ka na. Pero hindi nila sadya, hindi nila napapansin, hindi sila aware na nasasaktan na yung mga tao sa paligid nila dahil sa pag-detach nila sa sarili nila. Hindi tinatry i-contain, kumbaga. Kasi hindi maganda yung lagay ng puso ni Virgo ngayon. Pero tinatry niyang i-contain yon. And then there is another night here. Pareha sila nito. Alam mo Virgo, pwede din kasi na ang isa pang pinagdadaanan mo ngayon kung hindi depression ay marami kang gustong tao at hindi siya yung partner mo. Ito namang Knight of Wands na ito, very charming, very creative individual na yan no, matapang siya, full of passion, willing to take risks and very admirable yung pag-take niya ng risks na yun. Opposite mo din. Yung mga kinocontemplate ni Virgo ngayon, yun, no, tingnan mo dami mong options. Marami kang options, maraming umaaligid sa'yo. Kung hindi umaaligid, marami may gusto sa'yo. Kung hindi ikaw yung may gusto na marami may gusto sa'yo. Kaya sabi ko, energies could be interchangeable. Na para silang opposite mo, kaya ka na-attract kasi meron silang mga qualities na sometimes you wish you have. Not necessarily sometimes you wish you have, pero talagang, alam mo yun, may magic sa personality nila na it's either sometimes you wish na ganun din ka magical yung personality mo or parang, ano siya, parang matching siya doon sa pagkatahimik mong tao. And, yun, full of inspiration. Hindi mo alam siguro, yun siguro yung isa sa mga truth na hinahanap mo. Hindi mo sure kung um, namimiss mo yung ex mo, namimiss mo yung old selves nyo ng current partner mo, o namimiss mo yung nanay mo. Pwedeng ganun. Basta something is not clear to you this July, and maaaring nagsa-struggle ka to make sense na yung mga binabato sa'yo ni universe. Ano yung mga binabato na yun? Mga tao na sobrang vibrant ng personality na alam mo yun, pinapakita nila sa'yo kung ano yung nami-miss out mo in life. Hindi nila sadya, pero parang you've been living under the rock. Tapos, may mga bright, shiny people around me na parang gusto kong magpahinga lang, gusto ko lang manahimik. Pero, suddenly, there are these people around me na parang ball of sunshine or ball of inspiration. Eh, gusto ko pa sana magmukmok, mag-isip, mag-contemplate. So, yun, maraming pagpipilian si Virgo. Marami kang pagpipilian this July. And not sure kung makakapili ka na. Pero it's more of magko-contemplate ka, magde-detach ka out of coverage area si Virgo. Meron siyang tatrabahuhin, pwedeng ganun. Pwede din naman na yun nga, addiction na trying to heal si Virgo. You will do your best para mag-heal. You will do your best para to-overcome yung ano na to. Welcome the unwelcome. Tingnan mo. Maraming pinipresenta sa'yo sa universe, diba? Tapos parang gusto mo silang parang back off, leave me alone, ganun. Pero,
hayaan mo lang na hayaan mo lang sila na pumasok sa buhay mo. Huwag masyadong mataas yung walls, Virgo. At huwag mo masyadong limitahan yung sarili mo sa kung ano ka dati, ano yung nakaraan. Be open to new experiences and huwag ka matakot na pumasok or papasukin sa buhay mo ang mga tao na hindi ka pamilyar kasi sila ang makatutulong sa'yo. Yan, no, parang group effort. Sila ang makatutulong sa'yo para makalaya sa isang bagay, isang madilim na um, pagdadaanan mo. Short of saying, sila makakatulong to help you get out of depression. So, yun. Iwan ko na yun dun, Virgo. Salamat sa pagbisita. Ako po si A, and sana makita ko ulit next time. Sorry sa bad lighting. Umuulan nga kasi. And sana makita ko ulit next time. Like, share, subscribe lang po. Ako po si A, and see you soon. Bye-bye.